we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Bayong buntag, Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Atod namo mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad kapag balita gikan sa Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Pipila ka mga batanon sa Barangay Matina Crossing, Davao City ang nagrambol atol sa pagtungtong sa bag-ong tuig. Ang rambol nakuhaan og video. Mga ginikanan og kabanay sa mga nalambigit nga batanon. Nagkalalis pa dihang miresponde ang kapulisan. Ani ang report ni Argil Relator. Kuha kini alas 12:18 sa kadlawon sa unang adlaw sa tuig 2024 sa Kilometer 5 Matina Pangi Road, Barangay Matina Crossing, Davao City. Makita ang kadaghan sa mga batanon nga nag-atbang sa highway gikan sa Purok 2 ug Purok 3. Dunay mga sakyanang ginaharang pa alang sa ilang pagkasa sa viral dance challenge. Alas 12:26 makita ang gibigyan sa likod kining usa ka batanon. Taod-taod pa ni Olbo na ang komosyon dihang nagbinigyanay na ang mga kauban ng batanon. Dunay mga hamtong nga nagpatunga aron maundang ang rambol. Apan sa pikas banda, dunay na say batanon nga gibigyan. Hinungdan nga ni Olbo na sab ang rambol. Lakip sa nasamdan sa rambol ang 15 anyos nga si alias Troy. Sumala niya, gipasanginlan daw sila. Gipasanginlan, may labay bato ba niya? Kuha na ako, punggal na ako nga. Go ayaw ko kay kauban ako ni di man sila labay bato to lingkod ko giduol ko nila gibigyan ko nila gibigyan ra may kalit sir. Asa di mo paingon? Dara mi naglingaw-lingaw. Makainom ka wala? Wala. Sumala sa operations head sa Peace and Order sa Barangay Matina Crossing nga nakasaksi sab sa maong hitabo. Unang nang labay og bato ang batanon gikan sa Purok 2 nga mitug pa sa mga batanon sa Purok 3. Sa pikas nga side is nagsayo-sayaw kay New Year lagi. Dili pod nga side murag selos ba. Pero barkada ra gula sila. Grupo barkada ra gula sila mga kuan baka bata. Gilabay nila ang pikas grupo. Naigo ang Nakita mo sir ang paglabay? Actually nakita jud ko paglabay kay dia wa pa magsugod ana man ko daan. So paglabay mao tong patunga ko diri kay nagrambol naman gyud. Sa pagresponde sa kapulisan aron imbitahon sa police station ang mga batanong nalambigit sa rambol. Nagkalalis pa ang mga ginikanan ug kabanay sa mga batanon. Ay, dili, wala kay Amil. Wala kami Amil. Tanawa yung style niyo. Tanawa yung style niyo. Dili, wala kay damot niya. Wala kang kakita sa kita mo. Opera lang. Ayaw na. Ila na mga idara. Dili na mapungan, oy. Gipungkan na sila. Gipungkan na sila. Stilan. Hangtod sa police mobile, wala gyapon na undang ang lalis. Sama na boy. Ayaw tulo to ako isuon. Sama boy. Ay dapat to ako isuon. Puyo. Mga. Ay to man isuon isuon. Puyo. Nadakpa na sa kapulisan ang lalaking na ilhang unang nanumbag sa minor de edad. Gikustudiya na siya sa Talomo Police Station ug wala pa siya'y pahayag. Ang kasong atong bangon na sir is physical injuries in relation to Republic Act 7610 which is child abuse. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Mukabat sa 450,000 pesos ka kantidad sa pabuto ang nakumpiska sa Regulatory and Compliance Board sa Cagayan de Oro City. Ano ang report ni James Pauloya? Gironda sa kapulisan, Task Force Firecrackers ug Regulatory and Compliance Board ang usa ka bodega ug pabuto sa dalang JR Borjas, Cagayan de Oro City. Sumala sa RCB nga namaligya kuno og mga retail nga mga pabuto ang maong bodega nga ginabawal tungod wala sila special permit alang sa pag-retail.
Nakuha sab sa maong bodega ang pipila ka mga pabuto nga ginabawal ubos sa gabayan sa DILG. Nag-retail sila dito sa dili lugar, authorized nga lugar. So, nang nakakonfiskita dito, plus doon ay mga old items nila, old stocks nga itong nangasawang tagas. So, klaro ginadaan, gisig-gisig na. So, amo sa gyapon ginala. Akong banawara ato, abot ko sa mga 200,000 or less total. Gi-inspeksyon sab sa RCB, Task Force Firecrackers ug kapulisan ang Rotonda Circle kung asa nahimutang ang mga namaligya og pabuto. Apan gikakurat kuno nila nga adunay pipila ka mga illegal nga mga pabuto nga ilang nakumpiska sa lugar. Nagi intensyon kay ibutang man sa likod. Ganong ibutang man nila sa likod ang mga illegal. Kung wala intensyon nga unsa, kung gusto nila i-dispatchar, ilan ang tanggiton over. Ginatun-an na karon sa RCB ug sa DILG ang mga silot nga ipahamtang sa maong mga malapason. Next year, basin o maglisod na sila or di na gid sila taga-permit. Kay klaro man, before sila gisyuhan, klaro ang briefing sa pag-issue sa special permit, then napagin sila mga orientation dito sa Bureau of Fire sa PNP, pagkuha nila permit yapon dito. Ako si James Paulo Yap para sa At Home with GMA Regional TV. Gisugat sa sobra gatos ka mga individual sa Davao City ang bagong tuig nga walay balay human na nga sunog ato sa bispiras sa bagong tuig. Duha sab ka balay ug usa ka commercial structure ang naugdaw sa Barangay Kalinan proper ato sa unang adlaw sa bagong tuig. Ano ang report ni Orgil Relator? Bagang itong nga aso ang makita sa Barangay Matina Crossing, Davao City, alas 12:40 Domingo sa Udto, bispiras sa bagong tuig. Gilamoy na diay sa dakong kalayo ang kabalayan sa usa ka village. Pinaspasay ang mga sakop sa kabumbiruhan sa pagpakgang sa nagkadako nga kalayo. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang sunog sa balay sa usa ka Rainier Neri tungod sa nabiyaang niluto gamit ang kahoy. Gilayong mekanik ang kalayo, sanglit dikit-dikit o gama sa light materials ang mga balay. Sa tala sa BFP, ana sa 18 ka mga balay ang nasunog o gibana-banaang 280,000 pesos ang kantidad sa nadanyos. Tungod sa hitabo, ana sa sobra gatos ka mga individual ang gisugat ang bagong tuig nga wala na'y balay o dito na sa kapilya o gym naghimong evacuation center nagtiner. Balay na ko, ang balay kanang unsa ba? Wa yung kapuyan ng taon ako, sir. Mong pinaka-importante gid sa kuan financial nga bisag ginagmay lang at least makatukod mi sa mo ang makabarog lang gid mi bisag payag lang ana lang, sir. Samtang ato sab sa bispiras sa bagong tuig, usa ka grass fire ang nahitabo sa Purok 8 San Miguel, Barangay Indangan, alas 3 sa hapon. Nabiya ang open flame matud pa ang hinungdan sa pagkasunog sa 850 square meters nga gilapdon sa kasagbutan. Gilayon usab gining napalong sa mga bumbero. Og 1:30 ato sa unang adlaw sa bagong tuig, gilamoy sa dakong kalayo kining mga istruktura sa Ramon Magsaysay Street, Barangay Kalinan proper. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, nagsugod ang kalayo sa kwarto sa usa ka Janet Nicolob. Duha ka balay ug usa ka commercial structure ang naugdaw kung asa moabot sa sobra 600,000 pesos ang danyos tungod sa sunog. Ginasuta pa ang tinubdan sa sunog. Kauban si Giorgio Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa At Home with GMA Regional TV. Dungan nga gipangguba sa otoridad ang nakumpiskang illegal firecrackers sa Gensan atol sa bispiras sa bagong tuig. Ang maong mga pabuto nga nakumpiska gilangkuban sa Piccolo, Quietis, 5-Star, Judas Belt, Roman Candle ug uban pa nga mikabat sa kapin 161,000 pesos. Sumala sa otoridad, nakumpiska ang maong mga illegal nga pabuto sa nagkadaiyang lugar ug tindahan sa Dakbayan. Laraw nila nga mahimong safe ug luwas sa peligro sa pabuto ang publiko sa pagsugat sa bagong tuig. Busa atol sa bispera sa bagong tuig, gipaygayon sa General Santos City Police Office ang ceremonial destruction and disposal sa mga nakumpiskang pabuto kauban ng Task Force Gensan o Bureau of Fire Protection Gensan. Gidagsa sa mga Zamboangueño ang New Year countdown o grand fireworks display agig pagsugat sa bagong tuig sa syudad. Ilabihan ang excitement sa mga Zamboangueño sanglit kini ang unang higayon nga gihimo ang aktibidad sukad ang Zamboanga Siege. Ani ang report. 5, 4, 3, 2, 1.
Mihayag pagbalik ang kalangitan sa Zamboanga City sa pagtungtong sa alas 12 sa kadlawon dihang gipahigayon ang New Year countdown o grand fireworks display sa Governor Camins Avenue sa syudad. Gisugat sa libuang Zamboangenyo ang bag-ong tuig nga puno sa paglaom. Labing gikalipay kini nila tungod daw nabuhi na kuno usab ang Zamboanga City human ang pulo ka tuig nga pagbawal sa paggamit og mga pabuto human ang nahitabong Zamboanga Siege niadtong 2013. Yeah, because I choose to, to participate in the countdown. It is spectacular, and I'm so amazed. Maganda kasi dito, ma'am. Masaya. Apan, ubay-ubay gihapon gayud ang gipili nga sugaton ang bag-ong tuig sa ilang nagkadayang panimalay kauban ang tibuok pamilya. Adunay mga nagsaba-saba pinaagi sa pagguyod og mga scene og pagrevolusyon sa ilang mga motor. Yan celebrate kami, share kami, ang sina para man prepared, para man enjoy mga bata, amo man importante. Samtang, usa ka oras human ang pagsugat sa bag-ong tuig, miarangkada sabang kapulisan sa pagpahigayon og checkpoints ubos sa ilang kampanyang Ligtas Paskuhan 2023. Sumala sa Zamboanga City Police Office, dili moubos sa usa ka gatos ang mga natiketan nga kabatan-unan, sagad sa mga nadakpan, ang mga open muffler, walay helmet ug walay lisensya. Instruction natin yun para maging secure yung pagdiriwang ng bagong taon. Yung mga kapulisan natin, magkandak sila ng roving patrol. Alam naman natin na pagsalubong ng New Year, may mga open muffler talaga yan which is nakadisturbo doon sa ibang natin, mga tao natin na sa community. Hindi pagiging KJ yun, part ng enforcement natin yan. Hinuon, nagmalinawon ang pagsaulog sa bag-ong tuig sa syudad. Sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, usa ka musical show ug Festival of Lights ang gipahigayon sa usa ka theme amusement park sa syudad atol sa pagsugat sa bag-ong tuig nga gikalingawan sa mga mitambong. Mihayag sab ang kalangitan sa fireworks display. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Chris sa Dapitan para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka taga Jensan nanimba og nanuroy agig pagsugat sa bag-ong tuig. Samtang ang uban, nagkadaiya ang pamaagi gawa sa pagpabuto aron sugaton ang bag-ong tuig. Ano yung report ni Just Tony Humamil. Giagi sa ubang mga taga General Santos City sa pagsimba, una ang pagsugat sa bag-ong tuig. Sama na lang sa Bula Santo Niño Parish sa Barangay Bula kung diin katusan ang bisimba. Bisimba sab si Geraldine Legaspi kauban ang iyang pamilya dinhi sa usa ka simbahan sa Barangay Kalupang, General Santos City. Ang gusto na ko mahitabo nga may kabaguhan sa akong kipuyo. Malipayon ko na ang pamilya, sir. Tapos malayo sa sakit. Samtang naglaag sab sa Rojas Avenue ang uban ug gi-enjoy ang mga nagkadaiyang pagkaon sa mga food stall. Happy New Year mga kapuso! Pag-abot sa alas 12 in punto, colorful nga mga fireworks display ang nasaksihan sa mga general sa pagsugat sa bagong tuig. Pagsaba-saba sab sa motor ang pamaagi ni Cedric kauban ang iyang mga barkada sa pagsugat sa bagong tuig nga naanda na kuno nila sukad pa sa una. Mauman yung naandan taga Pasko or New Year diri kay aside sa pabuto, mga motor, pabuto sa motor o sa mga tambutso. Turutot sab ang pamaagi sa uban sa pagsugat sa bagong tuig. Doon na say nagdukduk og taklob sa kaserola og kaldero. Mas maayo daw kini aron malikay sa disgrasya dala sa pagpabuto. Apan sumala sa BFP Jansan, dunay upat ka mga individual ang nasamdan gumikan sa pabuto sama sa watusi ug sparklers base sa ilang impormasyon gikan sa nagkadaiyang ospital sa syudad. Hinuon minor injuries lang man daw ang naangkon sa mga biktima. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa At Home with GMA Regional TV. Pipila ka mga barangay sa Zamboanga City ang nakasinati og ubos nga supply sa tubig nga nagsugod pipila ka adlaw una ang bag-ong tuig. Zamboanga City Water District adunay panawagan sa mga apektadong konsumante. Dugang detalye sa report ni Efren Mama.
Nagpundo na ang mga hugason ni Tolang Haurani, residente sa Purok 10, Barangay Calarian, Zamboanga City. Matud niya, wala kuno'y tubig inigbuntag sa ilang barangay. Nagsugod kini niadtong milabayng Pasko hangtod sa bagong tuig. Mahina todo mga alas 7 hasta alas 12. Tansalod kami sina palanggana ake. Pero naitamin kami para agenda pa abaho. Matud sa Zamboanga City Water District, ang Barangay Calarian nalakip sa 13 ka mga barangay sa West Coast nga makasinati og low water pressure to no water. Menos kuno ang produksyon sa tubig nga nahimutang sa bukirong bahin sa Barangay Pamukutan kung asa nagagikan ang supply sa tubig sa maong mga barangay. Gipasabot sa Zamboanga City Water District nga miubos ang pressure sa normal level nga 80 pound per square inch ngadto sa 60 to 70 PSI. Minus gini siya kay ato naman na experience nga ang sa pila na kakaadlaw nga nalibay wala man tay ulan. Hinuon matod sa ZZWD nga nakaandam ang ilang buhatan sa posibleng water delivery sa mga apektadong residente. Gikinahanglan lang ipaabot sa maong buhatan ang ilang mga request pinaagi sa pagbisita sa ilang customer care Facebook page. Di na nila makaya, we will send sa mga atong water delivery. Just survival purposes lang nga atong water tank matagaan sila tubig or basic needs lang yun. Once nga makadawat sila og advisory, magtigong sila og tubig. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Nagpaygayon og fireworks display ang pipila ka LGU sa Davao Region sa pagsugat sa 2024. Sumala sa Police Regional Office 11, generally peaceful ang sugat o ang pagsugat sa rehiyon gawas lang sa pipila ka kaso sa nabuthan og pabuto. Ano ang report ni Jandy Esteban? Milungtad og 20 minutos ang fireworks display sa Tagum City, Davao del Norte sa pagsugat sa bagong tuig. Gisaksihan kini sa mga tagumenyo sa City Hall grounds ug bisan katong anang ara sa ilahang mga balay. Sa drone shot makita ang colorful nga kawanangan tungod sa mga nindot nga fireworks. Makita sab ang nindot nga giant Christmas tree. Una pa man niini, doon na say mga pasundayag. Ang mga dancers suot ang lucky colors sa 2024. Sa Mati City, Davao Oriental, nagpa-fireworks display sab ang lokal nga panggamhanan. Wala sab nagpaulahi ang Digo City sa Davao del Sur. Sumala sa Police Regional Office 11, nahimong hapsay ug malinaw ang pagsugat sa bagong tuig sa Davao Region. Sa pagsugat nato sa bagong tuig, generally school pa ma'am, wala tayong mga natala na like certification sa mga incident. Although naatay na record na 7 injuries due to firecrackers, pero after treatment sa mga victim, di pa uli naman po sila bayan sa ilang mga balay. Sa 7 ka kaso sa mga nabuthan sa Davao Region, 4 niini sa Davao de Oro, samtang ang uban sa Davao Oriental ug Davao del Norte natala. Sa tibok bulan sa December sa 2023, kapin 11,500 kapabuto ang nakumpiska nga nagkantidad og 51,500 pesos kasagaran, plapla, 5-star, kwitis ug lantaka. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. 7 kabanay sa General Santos City ang nagsubo human gilamoy sa kalayo ang ilang mga kabalayan sa PRK Crisostomo atol sa bispera sa bagong tuig. Lakip ang ilang handa sa pagsugat sa bagong tuig. Anyang report ni Justoni Humamil. Sugas kalayo. Malipayon na unta nga nag-andam sa ilang handa alang sa pagsugat sa bagong tuig ang 7 ka magbanay sa Purok Crisostomo Zone 1 sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Diyang kalit lang miulbo ang dakong sunog pasado alas 3 sa hapon atol sa bispera sa bagong tuig. Paspas matud pa ang pagkatay sa kalayo. Sanglit pipila sa 7 ka mga balay nga nasunog ang light materials. Gilayong miresponde ang kabumberuhan. Kapin oras sab ang operasyon sa kabumberuhan sa pagpakgang sa kalayo.
Gani imitabang nasab ang Coast Guard sa pagpalong sa sunog. Alas 5:17 sa hapon, dihang nadeklarang fire out ang sunog. Pipila ka oras una ang bagong tuig. Ug daw ang pipila ka makabalayan dinhi sa Puro Crisostomo Zone 1 Barangay Kalumpang sa General Santos City. Sumala sa mga apektadong pamilya, maskin usa ka gamit, wala sila nasalbar. Tanan apil, way min napunit maskin isa. Maskin isa ka bugas lagi tok na bitbit mga wala jud sir, manok na mo dito nga iwawuna. Wala jud karne dagan ta mig mga lutuon unta sir ba. Sakit kayo. Murag doon ako'y gamay nga gibati nga kalipay na unta nga musugat ta sa atong New Year. Pero kasubo man hinoon. Sumala sa mga apektadong pamilya, doon ako nusulay na dungog nga piti-piti sa usa ka balay una miulbo ang sunog. Apan nagpasalamat gihapon sila nga walay nasamdan o namatay sa hitabo. Parayon pang ginaimbestigahan sa kabumberohan ang hinungdan sa maong sunog. Sa inisyal nga assessment sa BFP Jansan, may kabat sa kapin 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Fire cost damages po na umabot po na estimated po na 250,000 po. And for now, no, we're still investigating the fire incident, no. But now, as of now, we have collected already kung saan po yung nag-originate yung sunog. Narawagan karon og tabang ang mga apektadong pamilya kung asa ang uban, temporaryong nakipuyo sa ilang mga kabanay. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil. Para sa At Home with GMA Regional TV. Patay ang usa ka pulis, human matod pang aksidenteng naigo og bala samtang naglimpyo sa iyang issued firearm sa ilang balay sa Bansalan, Davao del Sur. Samtang usa ka lalaki ang naigo og saag nga bala sa Maco, Davao de Oro. Ano ang report ni John D. Esteban? Mao pagari pagsulod sa bagong tuig, patay ang usa ka pulis human aksidente matud pang mibuto ang issued firearm niini nga usa ka Canik 9mm. Igo sa naong ang naangkon sa pulis nga si Patrolman Jarel Pipito, 27 anyos. 15 na assign sa Davao del Sur Mobile Force Company ug 5 katuig na sa serbisyo. Sumala sa report sa Police Regional Office 11, dinhi sulod sa iyang kwarto sa ilahang balay sa Barangay Mabuhay, Bansalan, Davao del Sur nahitabo ang matud pa aksidente. Alas 12:50 Lunes sa kadlawon January 1, samtang naglimpyo sa iyang pusil. According sa iyahang mama, while naglimpyo daw sa iyahang firearms, ito sulod sa iyahang kwarto, nakalungog daw siya o kanang buto, matong iyahang diagto, pagkita niya, nagsigda na sa salong. Nadala pa sa ospital ang pulis apan gideklara kining dead on arrival. Pero ginapalawman pa sa kapulisan ang ilahang investigasyon kalabot sa hitabo. Nagalimpyo og pusil, pinaka basic gid na warning nyo ilang kaniyang baril. I-double check gid na walay naka-load na bala sa chamber sa baril. Hinumduman niyo itong gitudo sa inyong training. Before ganit ka mo touch, dapat imuha ganin kamot. Finger out, gid na siya, ma'am. Samtang sa Barangay Iho, Maco, Davao de Oro, naigo og saag nga bala ning 23 anyos nga lalaki atol sa pagsugat sa bagong tuig. Samtang anaa kini gawas sa ilahang balay, uban ang iyang pamilya. Mayon na lang daw kay tapsing ra ang igo sa iyang likod. Wala ka na trace kung kinsa ang nagpabuto, ongoing pa ang investigation. Kung masayran kung kinsa ang nagpabuto, posibleng mag-atubang kini o kasong illegal discharge of firearm. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Gidagsa sa mga magbanay ug magbarkada nga misulit sa long weekend ang nagkadaiyang mga pampublikong beach resort sa Zamboanga City ug General Santos City atol sa unang adlaw sa bagong tuig. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Ubay-ubay ka mga Zamboangenyo ang midagsa sa usa ka beach park sa Barangay Upper Calarian, Zamboanga City. Kini aron suliton ang higayon nga makauban ang ilang mga banay o higala sa pagselebrar sa unang adlaw sa bagong tuig una mobalik sa ilang tagsa-tagsang trabaho o eskwela. Gumikan sa kadaghan sa tao, dunay mipwesto na lang sa landong nga parte sa beach. Gani kining magbanay sa ubos sa lifeguard house na lang mipwesto. Naan mi dire kay para pang bugnaw-bugnaw ba? Malingaw-lingaw sa trabaho pang New Year. Enjoy kayo, mawalay mo kakapoy.
kaya trabaho, busy kaayo. Time na gyud sa pamilya. Hinuon naka-standby ang pipila ka mga lifeguard kung asa ang uban kanila nag-roving sa mga baybayon. Aduna sab kunoy naka-standby nga mga medic team gikan sa Philippine Red Cross aron masiguro ang kaluwasan sa mga beach goer. Apan pahimangno sa mga lifeguard nga bantayan gyapon sa mga ginikanan ang ilang mga gagmayng bata aron dili kini mabulag kanila. Sama niining bata nga gilayong gidala sa booth sa maong beach park aron matabangan nga makit-an ang ginikanan. Bantayan yung mga bata nila, yung mga senior citizen, kasi kung magpunta sila sa malalim, sir, mga delikado. Samtang ang ubang taga General Santos City, midiretso sab sa mga beach resort sa syudad, alang sa matud pa part 2 sa selebrasyon sa New Year. Mabugnawan pa namang kan ba kay dugay makakaligo sa dagat, taga tuig, kay isa naman pod ugma, balik ka pa trabaho. Banding-banding lang midre. Parang lingaw-lingaw para sa mga bata. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. GMA New Year Countdown gidagsa sa Kapuso fans. Sparkle Stars mihataw sa ilang nagkadaiyang performance. Human ang tulo ka tuig, nibalik na ang tinuig nga GMA News New Year Countdown sa Mall of Asia. Tungod ni ana, daghang mga kapuso ang misalmot sa maong aktibidad. Gani sa iyo pa lang pipila ka fans ang nipila na aron makakuha og nindot nga pwesto. Una ang sugat sa bagong tuig, nag-perform una ang pipila ka Sparkle artist sama nila Julian San Jose og Graver Cruz, Miguel Tan Felix og Isabel Ortega, Michelle Marquez D, Ken Shan ug uban pa. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gayud ang mga istorya nato this morning. Sama nining panultihon ni Thomas Jefferson, 3rd U.S. President. I like the dreams of the future better than the history of the past. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.